pangunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Wala nang merito ang pinagtatalunan ngayon na petisyon na writ of habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court, na ngayon po ay nakakulong dyan sa ICC sa The Netherlands. Ito po ang tugon ng Department of Justice sa ngalan ng gobyerno sa consolidated petition ng 3 anak ni Duterte makaraang akuin ng DOJ ang tungkulin na maging abogado ng Estado. Ito po ay makaraang tanggihan ng Solicitor General na katawanin ng pamahalaan sa Supreme Court. Pinanindigan ng DOJ na moot and academic na ang writ of habeas corpus at kahit magpalabas pa ang Supreme Court ng writ ay magiging physically impossible na ito dahil sa nasa The Netherlands na ang mag-80 anyos na dating lider. Iginit pa ng DOJ na ang kooperasyong ibinigay ng gobyerno sa Interpol sa paghahatid ng arrest warrant na inisyu ng ICC kay Duterte ay isang political matter na lampas na daw po sa judicial review. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the Magandang morning. go across the track Magandang morning, Paring Ray. where the Paring Ray, yeah. vibe's like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! West Ito po si Anthony Taberna. on the border Umahabol si Jerry Baha. flies Emmanuel Muli pong suma sa inyo ang 2x2 across the square. sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! On a gathering Kumusta na po ang ating mga chikiting? man in the Nakaalis na ba ng bahay? with a red May nakasabay na naman ako, Greg, na parang mga 8 taong gulang pa lang yun eh. Alas 5:30 ng umaga, paring Ray, naglalakad sa kalsada. is on. Pero kasama naman yata niya nanay niya. Papasok na. Pambirang patis. Yun, tama naman yung nanay. Ihatid niyo yung anak niyo, lalo ganito kaaga. Time to Meron pa palang ganun, ano? Sa dami ng estudyante, kulang at kulang pa rin ang mga classrooms natin. single Kaya may morning shift, may afternoon shift. ghost Basta mga bata, tandaan ninyo, sa dami na ng mga libre ngayon, ha?
Dami na ng libre, yung mga LGU lang natin eh. Halimbawa lang yung Makati. Ay, magandang morning, Mayor Abby Barer Binay. Alam nyo ba na meron akong kakilala na taga Quezon City, paring Ray. Taga Quezon City, pero sa Makati siya pumapasok. Itong batang to ay grade 6. Grade 6. Sabi ko naman, bakit naman sa Quezon City, sa Makati pumapasok at napakaagang umaalis ng kanilang bahay mula dyan sa may Barangay Holy Spirit, Quezon City. Alam niyo po ang dahilan? Ayun, nahulaan nyo na mga kababayan. Katakot-takot kasi ang mga perks at privileges ng mga estudyante na nag-aaral sa Makati. Opo, totoo po yun. Iba talaga sa Makati eh. At kapag ka tuloy-tuloy, kapag ka dyan ka pala nag-aral ng tuloy-tuloy, hanggang sa kolehiyo na. Dahil deklarado kang na residente ng Makati, ayun na. Parang ikaw ay pinag-aral na ng gobyerno. Halos wala ka nang gagastusin eh. Alam mo ba, paring Ray, na hindi katulad natin nung araw na pumapasok ka sa eskwela na walang laman ang tiyan mo. Kumakalamang sikmura mo. Tapos hindi mo pa malaman kung saan ka kukuha ng pambili ng notebook. Yung iba, pambili ng sapatos. Kung sapatos kailangan. Ngayon, hindi. Pagka ikaw ay nag-aaral sa Makati, and in fairness sa iba pang mga LGU na kahit paano may kakayanan naman, libre ang uniform. Merong pasapatos, meron pong bag, meron pong notebook, meron pong papel, meron pong ballpen, lahat, halos lahat meron na. May pakain pa sa loob po ng eskwelahan. Ganyan kami sa Makati Ayun, ganun sana. Kaya itong mga binay, kahit ano pa sabihin ng mga hindi gusto sa mga binay, meron kasi silang napapakita no? Nakikita at nararamdaman kung ano ang governance, meaning yung pong basic services. Lalo pa nga ito, bine-baby mga estudyante. At sabi nga po ni Abby Barer Binay, sulit! Bakit sulit? Abe, ang Makati po ngayon ang parang number 1 sila pagdating sa mga eksamen ng mga estudyante. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Hi, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Anya pa ba si Tita Loli at saka si Tito Fred na nagbabakasyon mula sa malamig na New York City? Sana okay na okay lang po kayo dyan sa probinsya. Kung tinatanong po nyo kung kumusta na si dating Executive Secretary Bingbong Salvador Medialdea, siya po ay isinugod sa ospital. Tama, Mother, ano? Isinugod sa ospital. 3 beses na pala siyang nagko-collapse. Ang isa ay doon sa airport. Ang isa ay dyan sa may headquarters yata. Sa may malapit sa ICC. At yung pangatlo, dyan sa mismong detention area ng dating Pangulo. Hindi naman bumabati. Kaklase yata ng dating Pangulong Duterte yan si Bingbong Kumbaga maidar na rin, ano? Sila magkakaklase nila dating DOTR Secretary Art Tugade. Parang ganun. Kung mali ako you can correct me po, no? Maedad na din pagkatapos walang tulog. Oo, walang tulog. Baka mas bata si Bing. I-check nyo na lang po. Check na lang natin. Pero matindi po yun Wala kang tulog, tapos ang haba ng biyahe, malamang may jet lag pa yan, ano? Yung jet lag. Tapos stress ka, ang bigat ng responsibilidad. Alam nyo si former ES Bingbong Medialdea, ibang klase ding makipagkaibigan to. Ibang klase din.
Sana po ay isama natin sa ating panalangin hindi lang si ES Bingbong Mijaldea na makarecover kaagad sa pagamutan, kundi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo. Opo, at ito po naman, very consistent po tayo mga kababayan. Para maghangad ka ng masama sa kapwa mo, meron kasing mga tao na hindi lang siya, pati ang Pangulong Bongbong Marcos, pati mga iba pang mga dating Pangulo na may mga kaibayo ng political beliefs. Maniwala kayo, may mga tao na ang sinasabi, mamatay ka na sana, maambus ka sana. Anong klaseng kahilingan yon? Hindi. Kahit na sino po ang leader natin, ay dapat po nating sinasama sa ating panalangin. Una, na maging mabuti ang kanilang kalusugan at sila po ay maging mabuti sa kanilang pagpapasya sapagkat sila leader ng ating bayan. Pero pag meron silang ginawang hindi tama, hindi sila exempted sa ating mga pagpuna. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Lalo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March 28, 80 years old na siya. Sana po ay bukod sa kanyang katandaan, tapos ay nabanggit ko na nga kanina, yung jet lag, malamang hindi pa nakakapag-adjust. Tapos ay may karamdaman po ang dating Pangulo Yung narinig natin nung bago ibiyahe na mataas ang sugar, may diabetes siya. 'Di ba? Nung nakaraan meron pang nababanggit na sakit na may kinalaman sa colon. Merong sakit na may kinalaman sa pancreas. O kumbaga, pagka umiidad ka na, lumalabas ng mga sakit kung sa sasakyan nga lumalabas yun sa tao din. Kumbaga yung piyesa medyo unti-unting bumibigay. Kaya sana po ay maging malakas ang kalusugan ng dating Pangulo. Ito po ay para din po magkaroon siya ng sapat na energy para, especially now na very stressful po yung kanyang kalagayan. Nandun po siya sa malayong lugar, nandun po siya sa isang piitan, wala po siyang kasama at bukod doon, siya po ay parang may nakabitin na Damocles sword na anytime ay haharap siya sa International Criminal Court. At ang totoo nun, tinitingnan ko yung abogado niya. Magaling pala yung abogado ng dating Pangulo Ang pangalan nitong abogado na to, si Kaufman. Magaling pala tong abogado na to. Ito nga ang mainam dyan. Magaling yung abogado, maipepresenta ng mabuti yung panig ng dating Pangulo versus, kumbaga defense lawyer ito, at bumubuo po siya ng isang magaling daw po na defense team. Tapos makakalaban naman yung mga prosecution lawyers, yung mga abogado din ng mga supposedly mga biktima po ng war on drugs ng dating Pangulo. Kumbaga yun ay isang magandang pagkakataon. At alam nyo ba itong si Kaufman, yung ibang mga kliyente niya, mother, ay naabsuelto. Yung ibang mga kliyente niya dyan sa International Criminal Court ay naabsuelto. So, hindi pala basta-basta itong abogado ng lead lawyer ng dating Pangulo, Hindi po siya ubuhin, yung Kaufman, Yung Kaufman po ay K-A-U-F, K-A-U-F-M-A-N. Kaufman, yan. Tama ba yung pronunciation ko? So, in other words, sinasabi natin, hindi ba, parang especially yung mga nanonood sa atin na DDS, kapag ka nagkaroon ng proseso, ito due process to legal process po ito, kapag ka po humanap siya sa husgado, nagkaroon ng trial at naabsuelto ang dating Pangulong
Rodrigo Duterte dito at umuwi sa bansa ng malakas. Palagay ko, ewan ko lang kung gaano katinding celebration ng mga DDS ito. Hindi po ba, mga kababayan? Opo. Kaya kung nakikinig sa atin at nanonood ng mga DDS, huwag niyong ibuli yung mga judge. Huwag niyong ibuli. Pinasok niyo na yung website yata ng ICC. Pinasok niyo na yung official page ng mga judges na iyan at kung ano-anong mga sinasabi ninyo. Baka imbis na masiyahan. Hindi ba merong isang request na ang tawag yata yun petition for interim release. Pagka final yun at dahil sa pambubuli ninyo dun sa mga judges ng ICC, baka hindi kayo lalo mapagbigyan. Kaya tantanan nyo, okay mag-express ng inyong damdamin, pero naku, maniwala kayo. Baka yung inyong ginagawa, imbis na makabuti, makasama pa sa cause ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. Oras mo natin, Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam di Chaphun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Pasan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, mahigit 3,000 trabaho sa mga hotel alok ng bansang Croatia. Akap, iba pang ayuda programs ng pamahalaan exempted sa spending ban. Mga biktima ng Duterte War on Drugs makatatanggap ng bayad na pinsala kapag napatunayang guilty ang dating Pangulo. Malacanang, dudang mabibigyan ng asylum si Atty. Harry Roque sa the Netherlands. NBI, bantay sarado ang 20 vloggers na nagkakalat ng fake news. At 7 taong gulang na bata hinulog sa balon matapos gasain at patayin sa Butuan City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baja, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. O dyan sa mga gustong mag-abroad dyan, may alok po na higit 3,000 job opportunities para sa mga Pinoy hotel workers ang gobyerno ng Croatia. Alam mo ba kung nasaan yung Croatia? Saan nga ba? Hanapin mo yung mapa mo at nang makita mo. Mukhang malayo-layo yan malapit lang yan. Hanapin mo. Pagka tinignan mo, makikita mo. Titingnan natin sa mapa. Makikita mo si Tony Kukoc ng Chicago Bulls. Taga-Croatia yun eh. Ito po yung mga trabaho na iniaalok po dyan sa Croatia. Matatangos ang ilong ng mga tao dyan. Hospitality staff, housekeeper at bartender. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng isang government-to-government agreement na idinisenyo upang lumikha ng mga prospect ng trabaho para sa mga Pinoy sa ibang bansa. Sinabi ng Department of Migrant Workers na isinasapinal na nila ang guidelines para sa pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Croatia na nasa bahagi ng Europa. O ayan, nakita mo na. Sa Europe, yun nga. Banda? Southeast. O, tinan mo na. Southeast. So, sa ilalim, gawing kanan. O, ng Europe. Tinan mo na. Sinasabi ko sa iyo.
Parang ang mga tao diyan ay parang mga itsurang Ruso, no? Mga Ruso, mga Serbian, ayan. Nakapunta ka na ba dyan, partner? Napuntahan na ng daliri ko sa mapa. Sinabi po ni DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan na walang anumang placement fee. Hoy, walang bayad ha. Huwag kayong magpapaloko ha. Maganda yan. Ito po ay G2G arrangement o government to government at ang aplikasyon ay dapat isumite exclusive lang sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers. Ang mga Pinoy hotel workers sa Croatia ay maaaring kumita na mahigit 1,000 euros o higit 62,000 kada buwan kasamang iba't ibang benepisyong iniaalok sa mga empleyado sa bansa. Kung yan ay trabaho, partner, ito naman sa mga nag-aabang ng ayuda dyan at ayaw magtrabaho. Ayaw magtrabaho. Nako. Nilinaw po ng Commission on Election o COMELEC na hindi saklaw ng spending ban ngayong election season ang cash aid at livelihood projects ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Partikular na rito ang 12 programa ng ahensya at pamamahagi ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Base sa memorandum ng inilabas ng COMELEC, kabilang sa mga nasabing programang maaaring ipagpatuloy ng DSWD ay ang mga sumusunod: ang Sustainable Livelihood Program, ang Supplementary Feeding Program, ang Social Pension para sa ating may hirap na senior citizens, pati na rin ang Cash for Work Programs, ang Liwanag at Tubig Assistance Welfare o LITAW, pati na rin ang Philippines Multi-Sectoral Nutrition Project at iba pa. Alas 6:31 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, matana ka mo, gising na. Magbibigay ng danyos ang International Criminal Court sa mga biktima ng Duterte War on Drugs sakaling mapatunayang guilty sa kasong crime against humanity ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang video, ipiniliwanag ng ICC ang monetary compensation, rehabilitation at suportang medikal na kanila ibibigay sa mga biktima ng krimen. Maaaring matanggap ng mga biktima ang danyos bilang individual o bilang grupo. Dahil dito pwedeng i-freeze ng ICC ang asset o mga ari-arian ng akusado habang gumugulong ang pagdinig sa kaso. Sakali namang hindi sapat ang asset ng nasasakdal, ay may pondong nakalaan ng ICC para sa danyos ng mga biktima. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na hindi political persecution ang kinaharap na kaso ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kaugnay ito sa plano nitong paghingi ng political asylum sa the Netherlands upang hindi mapabalik ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, walang nakikitang political prosecution o persecution ang pamahalaan at mas mainam kung harapin na lang ni Roque ang kaso niya upang maipakita sa taong bayan na wala talaga siyang kasalanan. Marami rin anyang dapat na patunayan si Roque bago ito makakuha ng political asylum sa Netherlands dahil kailangan niyang makumbinsi ang Dutch government na nakararanas siya ng political persecution bago maigawad ang hinihinging asylum. Alas 6:33 na ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Binabantayan ng NBI ang 20 vloggers na inaakusahan ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, meron na silang listahan ng mga vlogger at hindi ito bababa sa 20. Dalawa sa mga ito ay meron ng arrest warrant habang ang isa ay nakabase sa Amerika. Naku, parang nahuhulaan ko na yung nakabase sa Amerika, yung sinungaling. Yung sinungaling na vlogger. Sinabi ni Santiago na may hawak na rin silang kopya ng mga post ng mga vlogger na ito online. And by the way, Tina, no? Yung sinungaling na vlogger, kapag magaling magsalita, maraming napapaniwala. Yes. Maraming napapaniwala. Maraming nanonood. Oo, at isinishare pa yung mga uploads ng mga vloggers na yon. At sila mismo ay nabiktima na ng kasinungalingan, nang hahawa pa ng iba. Nandadamay, At ganito ang mangyayari doon. Halimbawa, may kasinungalingang ipinakalat.
tapos na-refute na yung kasinungalingan na yon. Yun ang papaniwalaan. Ang mangyayari, yung nagpapaliwanag na nagsasabi na totoo, hindi na nila Ayaw pinaniniwalaan. paniwalaan. Dahil napaniwala na ng mga kasinungaling na vlogger. Yan, ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang problema natin ngayon, yan na yata ang mundo ng mga tao. Ang dami ng mga nagpapakalat ng fake news, ang dami namang madaling maniwala, madaling mauto. Oo. At pag madaling mauto, saan tayo papunta nun? Yun ang mahirap. Saan tayo papunta nun? Oo, ayan ang problema ngayon. Ang sabi po ni Director Santiago ng NBI, pasok sa kasong cyber libel at inciting to sedition ang mga ito dahil sa lumagpas na sila sa freedom of speech and expression. Samantala, isang 7 taong gulang na batang babae na pinaniniwala ang ginahasa ang natagpo ang patay sa loob ng isang balon sa barangay Basag, Butuan City. Kaagad namang naaresto ang 29 anyos na kapitbahay na tumulong pa sa paghahanap sa biktima at dinala ang mga otoridad sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay bago tangkang tumakas. Iniulat ng mga magulang ng bata sa pulisya na nawawala ang paslit noong Sabado ng umaga nang hindi ito nakauwi ng bahay noong Biyernes ng gabi. Nagkaroon ng hinala ang pulisya sa suspect nang matuklasan ang t-shirt at pantalon nito malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ayon kay Police Captain Dennis Bon, hepe ng Police Station 4 sa Barangay Basag, umamin na ang suspect sa barangay official na siya ang gumahasa at pumatay dito sa kawawang 7 taong gulang na bata. Grabe yan. Ako, mahalagang malaman kung ito ba ay may impluwensya ng illegal na droga. Nako. Yan din naman yung sinasabi natin lagi, Tina. Baka kailangan hindi pa cute-cute lang ang mga pulis sa campaign against illegal drugs. Bigyan ng pangil ang batas para... Hindi, may pangil ng batas. Kailangan lang ma-implement. Implementasyon. Nako, nanang ko po. Susunod! Tito Boy! Yan, nako, may paliwanag po si Attorney Harry Roque. Hindi raw po tatay yung abogado ng kanyang tatay, si Vice President Sara Duterte. Dahil bawal, sabi mismo ni Attorney Roque, bawal mag-practice ng kanyang profesyon ang Vice President. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37 ng umaga. This time, balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Yan, hinaan mo konti, paring Ray. Hinaan mo ng konti, paring Ray. Yan, nadali mo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tatanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride, ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hoy, it's a Wednesday, it's a midweek. Yung mga kababayan nating masisipag magtrabaho, kayod ng kayod, mabuhay kayo, mga uring manggagawa. Kausapin nga natin ang Labor Secretary, ang kalihim po ng paggawa ng Pilipinas, si Secretary Benny Laguesma. Secretary, magandang morning! Magandang morning, Katunying, at magandang morning din kay Ka Jerry, bagamat hindi mo yata siya kasama ngayon diyan, at magandang morning din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Oo, kasama ko rin po si Tina kasi iniwanan ako ni Kumbachero, Secretary. Saan pa naglamyerda si Ka Jerry? Alam niyo naman yung ating lover boy .
Pagka nagpaalam sa akin si Kumbachero, payag agad ako. Kasi gagantihan ko siya eh. Ganun ba? Ay, magandang morning din kay Tina. Magandang morning kay Tina. Opo. Secretary, isang tanong lang po, may kinalaman sa labor force natin. Ngayon pong panahon na to, kasi nagbago yung mga petsa ng ating graduation, di ba? Normally, pagka ganitong Marso, Abril, dumadami ang nadadagdagan tayo ng mga taong sasalang sa labor force natin. Ano po ba ang trend ngayon? Dumadami po ba ang trabaho o hindi sapat ng trabaho sa dami ng mga bagong pwede nang maging parte ng labor force? Dumadami din, Katunying, ang mga trabaho at kaya nga patuloy yung hamon na medyo maitugma o mai-swak natin yung kanilang mga natatapos na kurso. At siyempre, tama din yung nabanggit mo, dumadami din yung ating mga tinatawag na new entrants, no, yung mga graduates. At meron kasi tinataya, this is actually estimated na bawat taon pag may graduation, ngayon umaabot na yata ng humigit kumulang mga 700,000 ang nadadagdag. Minsan nagpla-fluctuate siya. Para din yung ating labor market, yung characteristics niya, nagpla-fluctuate, minsan 500,000, minsan 700,000. Siguro, ang isang pwedeng kadahilanan o ikangay pwede nating maging batayan doon, dahil hindi, yung iba gumagraduate naman, yung tinatawag rin sa yung October, meron mga nagsisi-graduate. So, mayroong fluctuation, pero patuloy ang atin pong pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor para yung mga kinakailangan nila na ikangay manpower, yung requirements nila, matugunan sa pagpasok po ng mga bagong naghahanap ng trabaho, lalo na po yung ating mga kabataan. Oo nga po, no. Kapag ngayon po ba pinaka in demand, malamang especially yung mga senior high school natin, sa kanilang pagpapasya, iniisip nila saan ba ako pupunta. May mga kanya-kanyang pangarap yan Kaya lang nabanggit yung SWAC. Ano ba baka may pangarap sila, wala naman silang mapapasukan trabaho pagka sila gumraduate. Ano ba ang mga in-demand ngayon na trabaho? Actually, Katunying, yung atin pong, meron po tayong tinatawag na Labor and Employment Plan na kung saan ay nakabatay po ito dun sa pangmalawakan na Philippine Development Plan for 2023-2028. Meron po dong na-identify na 10 tinatawag na Key Employment Generators. At bahagi po niya na yung atin pong, siyempre, yung atin pong IT, BPO, marami pong mga lumalabas na mga bagong trabaho kaugnay po dito sa mga pagbabago na napakabilis na pagbabago sa teknolohiya. Meron din po tayo yung patuloy po dun sa atin pong services, may bahagi ng food and accommodation. Ang transportation and logistics po natin patuloy na nagpapakita ng pagdadagdag ng trabaho. At ang isa pong medyo nakapagbibigay inspirasyon din, bagamat tayo po ay isang bansa na subject sa mga kalamidad, medyo nito pong nakaraang survey ng atin pong PSA na tumutukoy sa January 24 at hanggang January 2025, nakakita rin po ng paglago sa bahagi po ng agrikultura. Yung medyo, kaya lang po talagang medyo tayo na umaantabay din. Bagamat ito po yung pangunahing mandato ng DA, tayo po yung maantabay din kung paano nakakatulong ang DOLE sa ating mga magsasaka at mangingisda. Lalo na po yung panahon na may tinatawag na fishing ban, ang tinamaan po sa pagtatanim, naabutan ng bagyo. Para nasa ganon, meron pong pangtawid habang pong inaayos, kinukumpuni, o medyo yung mga kadahilanan kung bakit hindi po sila nakakapaghanap buhay, makatugon kahit papano po ang Department of Labor Employment sa pamamagitan ng kanyang mga programa. Tinan mo nga naman, yun mismo yung pupuntahan kong paksa, Secretary. Kayo na nag-intro, parang nag-usap tayo. Opo, kasi kung alam ko lang na wala niyan si Ka Jerry, sana nag-volunteer ako Tama po, Secretary. Kasi kailangan, pagka naman nag-survey, laging ang nasasagot ng mga kababayan natin na pinaka-importante ay pagkain, affordability ng pagkain, trabaho, at magandang sweldo sa trabaho. Okay, mabanggit nyo kanina, pagka may mga fishing ban, yun sa mga lugar na meron talagang fishing ban. Ang totoo nun, kapag ka po may tawag doon, yung gale warning lang Yung gale warning lang, hindi nakakalaot yung ating mga mangingisda, Secretary. Tapos sa kabilang banda naman, yung ating mga magsasaka,
habang nag-iintay ng anihan, yung nagtanim, hindi po ba may kwan yan may malaking pagitan yan Alam naman natin yung mga kilala natin yung mga magsasaka nakikinig sa atin. Pagkatanim, mag-iintay po yan ng humigit kumulang 3 buwan bago mag-anihan. But in between, may konting nagpapadamo ng bukid, may konting nagpapahulip, yung halimbawa madalang yung tumubo, may magtatanim uli ng konti diyan. Kumbaga hindi po masyadong nabibigyan ng hanap buhay o pinagkakakitaan ng ating mga kababayan. Maraming gap. Doon pumapasok yung tupad, Secretary. Ang laking bagay nung tupad. Ngayon po ba gaano karami ang nabebenepisyohan ng tupad at sana kasama po yung ating mga farm workers at mangingisda? Katunying, actually, yung pong tupad, bahagi po yun ng tinatawag na DOLE, Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. So, dalawang bahagi po ang pwede maging pagtulong ng DOLE sa pamamagitan ng programa. Una, yung nabanggit mong tupad, yung temporary employment yan, emergency employment, tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged at displaced workers. So, yung pong nakaraang taon, gawin ko na pong yun siguro yun yung ang maging kagunahan sa inyo, tanong kung gaano karami. Mahigit 4 na milyon po batay po sa aming tala ang natulungan po ng nasabing programa. At gusto ko rin na sigurong banggitin na rin, Katunying, na hindi lang naman po, maganda po yung nabanggitin nyo sa magsasaka at saka sa mga mangingisda, hindi lang po pagwawali sa kalsada ang tupad. Kasi yung po laging ibinabato parang hindi po, marami pong mga klase ng trabaho. Kagaya po yung nabanggit ninyo sa bahagi ng mga magsasaka, pwede pong makatulong yon para dun sa pagpapalakas ng kanilang irigasyon. Meron po kaming ugnayan sa National Irrigation Administration. At sa DA po, meron din po kaming memorandum of agreement sa kanila na kung saan tinitignan po namin kung paano kami converge o makatulong sa kanilang programa habang yung mga magsasaka at mangingisda meron pong LAL na tinatawag. No? So, hindi lamang po yung temporary employment. Karamihan po, dahil alam natin, almost on a yearly basis nangyayari yan, ini-encourage namin sila, Katunying, na bakit hindi tayo mag-isip ng livelihood program, ng project, no? Para medyo sustainable. Kasi yung mga temporary, medyo, siyempre, alam natin na kailangan, pero kailangan siguro, makagraduate sila sa mga temporary form of assistance at tumayo sa sariling paa. Yung nabanggit mo kanina, yung panghuli mong 4 na binanggit, Katunying, may kinalaman sa mas maganda o mas maayos na sweldo. Yun po, bahagi din ng direksyon ng Department of Labor and Employment. Pero sa tupad po, ang amin pong pinagkakaloob na sweldo ay yung minimum sa na umiiral dun sa rehiyon kung saan nagtatrabaho o naroon po yung masakat mangingisda. At hindi lamang po yung nabanggit nyo kanina na dahilan kung bakit medyo nahihirapan ng mga mangingisda. Kahit natatandaan nyo po last year yung mga oil spill at saka sa Mindoro. Medyo doon po nakatulong kami sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng temporary employment. Sila po yung gumagawa ng tinatawag na oil boom, pang sip-sip. At tumutulong po sila, pero sinisigurado rin po namin, Katunying, na protektado sila, kaya meron pong tinatawag na personal protective devices or equipment. Kasi kung medyo masangsang po ang amoy at nakabilad ang ating mga binibigyan ng tulong na sa pamamagitan ng programa ng DOLE, baka napipinsala po ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Hindi po yun ang kadahilanan kung bakit sila ay tinutulungan natin. Dapat po sila ay maproteksyonan. Kaya meron din po kaming group insurance sa kanila sa pamamagitan ng GSIA. Kompleto. Magkano po ba talaga? Halimbawa, ang isang tao talaga namang nararapat na kumbaga ay qualified sa tupad. Magkano po ba talaga ang bayad sa nag-a-avail nito? Sa pagtatrabaho po niya, ang dapat ang pinagkakaloob po ng Department of Labor and Employment, yung pong umiiral na minimum wage. Minimum wage. Dapat po walang bawas, walang kulang. Dapat walang bawas. Naikwento ko na po ito kay Kumbachero Meron pong pamisa-misa, may naghihilot sa akin, hindi ko matawagan, umuwi daw ng Cavite.
Secretary. Okay. Umuwi ng Cavite. Bakit ka ako umuwi? Kung daw po mag-a-avail daw po ng tupad benefits. Ganon, sabi ko. Nagpalista lang, Secretary. Nagpalista. Pagkatapos po ay binigyan daw po sila ng bayad. Binigyan daw po sila ng 5,000, Secretary. 5,000. Baka hindi po tupad yon kasi po ang tupad as for work. Opo. Ito po, Secretary, maituloy ko lang, baka mabutit kinlaro nyo. Pagkatapos po nun, Secretary, pang ilang araw daw po yung pinirmahan Pang ilang araw pero wala naman silang ginawa. Pang ilang araw yung pinirmahan, pagkatapos po, nung naibigay yung pera, kinagabihan, may kumakatok sa kanilang bahay. At kinukuha po yung 3,000 out of the 5,000 na ibinigay sa kanila, Secretary. Naku, Katonying, hindi po namin tinotolerate o pinapayagan yung ganyan. Kasi nga po, ulitin ko lang po, pinagtatrabahuhan po ang tupad. Pag yan po ay walang trabaho, basta lamang binigay at pinalista, baka po ibang programa yan o ibang pinanggagalingan na source. Kasi po, mahigpit po namin yung pong listahan na nabanggit ninyo. Pag binigyan po kami ng listahan ng aming accredited na partners, ang ginagawa po namin, binabalidate namin, kina-counter profile po namin yan kasi gusto po namin ding may address yung usapin na minsan sinasabi 2 beses, 3 beses magkakasunod na availment. Meron po kaming alituntunin. Minsan lang po sa isang taon, unless meron pong tinatawag sa kalamidad na medyo hindi naman po natin pwedeng tanggihan kung makikita natin na eligible, nangangailangan. Pero ang aking pong pakiusap sa pamamagitan ng inyong programa, kung meron po mga ganyang klaseng instances, kung pwede po na idulog sa aming tanggapan. Kasi pinaimbestigahan po natin yan at pwede pong magbunga yan ng pag-blacklist namin doon sa mga nag-a-avail. Sino po ba yung partners ninyo? Ang kadalasan po meron kaming local government, asosasyon, kasi ang hindi naman po ganoon talaga karami ang tao na nag-i-implement ng aming programa. So, yung kakulangan, kakapusan po namin sa mga manpower complement, amin pong pinupunan sa pamamagitan ng partnership. Pero meron pong mga alutin-tunin, meron pamantayan na hindi po basta nagkaroon kami ng partner, okay na, accredited na kagad. Tinitignan din po namin track record, ano po ba ang mga ikangay nakakarating sa amin na ikangay reputasyon ng nasabing asosasyon. Dahil gusto po namin matiyak, Katonying, kagaya po ninyong lagi po ninyong akin pong nadidinig na lagi po ninyong nababanggit, yung pong pondo ng bayan na pinagkatiwala sa isang departamento, isang ahensya, dapat po naman yan ay iukol doon sa mga ikangay dapat na nararapat. Sa dapat na ikangay mga eligible na mga beneficiaryo at saka tama po ang ginagawang mga ikangay sayang ang ganda ng programa Ang ganda ng programa talaga, Secretary. Kaya lang pag may mga tulisan, baka yung nakaka-partner po ninyo ito, dapat po malinis yan Pati na po yung mga yung pagpili lang ng mga beneficiaries. Yung iba po talaga, ay nako, grabe. Ang ganda ng programa, yung implementasyon na didisgrasya. Okay, last point na lang po, Secretary. Sinesenyas na ako ni Mother Malu namin dito May commercial daw ako Okay, last na lang. Tama po ba na sa tupad ngayon ay kasama na ang mga senior citizens at pati mga pregnant women? Tama, Katonying. Subalit, yung aking ang condition po, dapat sila po ay physically and mentally fit. Kasi po sa pagkakaloob nga ng tulong ng atin pong departamento, lagi po naming pangunahin na batayan yung kanilang health and safety. So, doon po sa mga, marami naman po mga senior na pwede pang magtrabaho. Yes, siyempre. Pero dapat po siguro yung klase ng trabaho ay medyo aangkop, tutugma sa kanyang physical at saka mental na kalagayan. Kasi meron din po kami, bukod po dyan sa tupad, meron din kami mga partnership sa ibang mga establishmento na kung saan tumatanggap sila ng senior citizen. Ang trabaho po, taga-greet,
tagalista, yung mga ganun po. Tinitignan po namin yon kasi ayaw po namin na malagay sa alanganin ang kalusugan at kaligtasan at ng atin pong mga tinutulungan. Kasi ang itutulong mo po ay temporary, 10 hanggang, yun po kasing tupad, ang kanya pong minimum na araw ng pagtatrabaho ay 10 araw, maximum naman ng 90 days, no? Depende po sa klase ng trabaho. Gusto po namin tiyakin na kung siya ay pumasok ng malusog at ligtas, lalabas po siya sa programa ng malusog at ligtas din. At lagi pong medyo nalalagay ang kanyang pananaw na nakakatulong ang isang ahensya at hindi po siya nalalagay sa panganib. Opo, ito po, meron pong sumulat sa atin, Secretary. At sana ay ma-actionan niyo po ito. Ang nangyayari daw po, dahil nga sa kasama na ang senior citizen at pati po yung mga buntis, ay kailangan nilang kumuha ng medical certificate sa mga municipal health officer o kaya mga barangay health workers. Siyempre, medyo kumpuyan hindi naman instant bibigyan ka ng medical certificate na fit to work kung hindi ka naman fit to work, Secretary, di po ba? Tama, tama yun. Ang nangyayari po nito, sa dami po nito, may mga mayor daw po na inuutusan na po yung mga health workers at mga municipal health officers na mag-issue ng medical certificate para lang po maibigay na po ang medical certificate at nang makasama na sa tupad yung mga matatanda. Una, delikado po yun kung walang habas na mag-i-issue ng medical certificate na hindi naman talaga fit to work. Pangalawa po, hindi naman yun lang ang medical certificate ang trabaho ng mga municipal health officers natin, Secretary. Napakarami pang mga programa dyan. Yan na lang ba asikasuhin nila araw-araw? Ang tanong po namin, ano ba pwede nating gawin dyan, Secretary? Cotton Ying, maraming salamat po sa pagpapaabot ng ganyang klaseng sitwasyon. Pwede po ba makahingi kami ng detalye? Kasi akin po yung patitignan ng mabuti. Kasi ang programa po ng DOLE, ino-open namin sa mga nangangailangan. Pero yun nga, uulitin ko lang, ayaw po naming malagay sa panganib o alanganin ang mga benepisaryo. At ako nga ginagawa po nun, parang minamanufacture na lang po yung medical certificate tapos may mangyari po. Wag naman po sanang ng ganyang klaseng sitwasyon. Doon po sa benepisyaryo, medyo parang meron din ho tayong pananagutan diyan dahil nakasama tayo, naging bahagi tayo ng pagpapahintulot na ang ginamit naman po ay dokumento na hindi naman maayos. Opo, saka kawawa naman po yung mga health workers natin, Secretary. Dahil nga inuobligan na ng ibang mga local, issuean nyo na lang na issuean para lang makakomply sa requirement. Paano nga kung bigla na lang tumumba yung matanda doon? May mga matatanda daw po na ang sinasabi, Secretary, hindi, di bali, issue mo lang ako ng medical certificate, hindi naman ako magtatrabaho, yung anak ko naman o yung kamag-anak ko naman. It defeats the purpose, Secretary, di ba? Tama ka, Tonying, at maraming salamat. Hindi po yan ang layunin, Kaya, alam mo, Tonying, may dagdag ko lang, halos sa buwanan po, meron po kaming tinatawag na job fair. May pumupunta pong mga senior citizens. Ang kanila pong interest, hindi po yung hindi po yung temporary. Gusto po nila livelihood. Yes, And mas natutuwa po kami dahil at least hindi sila lalayo sa kanilang bahay, medyo dun sa komunidad nila at matutulungan po namin sila na meron silang pangtusto sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Lalo na po yung mga medyo wala namang pinanggagalingan. Mga kamag-anak. Sa mga walang kamag-anak, mga anak na kakandili sa kanila. Kung Katonying, pwede po bang bibigyan po namin kayo ng detalye. Kami ng detalye. At yan po, gagamitin namin batayan para din po, hindi lamang po doon sa particular o specific na area na yon, kundi sa pangkalahatan na po. Yan po ang aming gagawin na please. Titignan na mabuti nang sa ganon, maiiwas po doon sa hindi magandang sitwasyon ang mga senior citizen na kagaya ko, at ang mga atin pong mga kababaihan, kasi ang mga kababaihan po talagang ginaalalayan din ng Department of Labor and Employment. Lalo na ngayon, International Women's Month ngayon, Katonying, at siyempre. Dapat medyo lagi natin silang inaalalayan, binibigyan po ng paggabay
bahay. At nang sa ganun maging produktibong miyembro po ng ating lipunan. Opo, Secretary, salamat po sa inyo. Ka-2 por 2 namin kayo ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo, Katunying at si Ka Jerry. Mabuhay po ang programa at magandang araw po. Happy weekend! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH 2222 Padilla dahil siya ang umalalay sa kanya noong sinakay nga siya sa ambulansya at dinala sa ospital at gusto niya ngang maging best friend. Si Robin? Oo, doon sa kanyang My Day. Sana ang pinaka-direct quote niya, sana'y maging best friend na rin kita. Oh, but, hindi, yung importante, nakakapag-post na siya. Official yan, ha? Official Yes. page niya. Ibinahagi sa atin yan ni RH7 Henry Uri. Ayun. So, good news. Nakakapag-My Day na si ES, former ES Medialdea. Ibig sabihin, mas okay na siya ngayon. Correct. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Ba. March 19, 2025. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. DOJ. Tumayong state lawyer sa Supreme Court kapalit ng Solgen. Pinagtatalo ng writ of habeas corpus. Moot and academic na daw. Dating Executive Secretary Medialdea isinugod sa ospital sa The Hague, Netherlands. Malacanang pinayuhan si Solgen Guevara. Magsuri daw kung dapat pang manatili sa pwesto. Mga sumisigaw ng hustisya para kay dating Pangulong Duterte, inupakan ni Enrile. Bureau of Immigration, tamang hinala. Attorney Roque, ginamit ang ruta ni Alice Go sa pagtakas ng bansa. At sanggol na babae natagpo ang patay sa loob ng sako sa Antipolo City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. isang bagong silang na sanggol, baby girl, ang natagpuang patay sa loob ng isang sako na iniwan sa barangay San Jose, Antipolo City. Isang garbage collector ang nakakita sa sako na naglalaman ng patay na sanggol malapit sa poste ng F. Manalo Street. Ayon sa isang vendor, dalawang lalaki ang nakita nilang nag-iwan ng sako sa lugar alauna ng madaling araw kahapon. Sinabi ni Leilani Reyes ng Violence Against Women and Children na mistulang parcel ang sanggol dahil isinilid ito sa plastic bago inilagay sa kahon at isinara gamit ang packing tape bago inilagay sa isang sako. Batay sa investigasyon, posibleng nasa 6 na buwan hanggang 7 buwan ang baby girl dahil buo na ito.
Posibleng lumabas ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque sa pamagitan ng backdoor exit sa Tawi-Tawi. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado, walang record ng pag-alis sa bansa si Roque kaya't malaki ang posibilidad na ginamit niya ang parehong ruta na dinaanan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Una na rin niyang nakita si Roque sa Tawi-Tawi noong September 2, 2024, 2 araw bago siya dumating sa United Arab Emirates. Magugunitang may arrest order ang dating presidential spokesperson matapos niyang hindi dumalo sa investigasyon ng Kongreso kaugnay sa Pogo. Una rito, hinamon na Malacanang si Roque na umuwi ng bansa pero tinabla niya ito at sinabing mag-a-apply siya ng asylum sa Netherlands upang depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinugod sa ospital sa The Hague, Netherlands si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ibinahagi ito ni Senator Robin Padilla matapos na maglabas ng larawan sa kanyang Facebook page kung saan makikitang naka-wheelchair ang dating opisyal. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pagkaka-ospital ni Medialdea, ngunit humingi ng panalangin si Padilla para sa recovery nito. Nakasalukuyang tumatayong lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Samantala, nabatid naman mula kay Vice President Sara Duterte na isang British-Israeli lawyer na kinilalang si Nicholas Kaufman ang tatayong pinuno ng legal team. Patungo na rin sa The Hague sina dating Labor Secretary Silvestre Bello III at Attorney Raul Lambino upang sumama sa legal team ng dating Pangulo sa kanyang kasong crime against humanity. Samantala, nilinaw ni dating spokesman Harry Roque na hindi bahagi ng legal team ng dating Pangulo si VP Sara. Nagpalis na lang daw si VP Sara bilang isa sa legal counsel ng kanyang ama para madalas itong makadalaw sa airpot nito. Hindi rin anya pinayagan o pinapayagan sa saligang batas na mag-practice ng profesyon ang vice-presidente. Samantala, tanggap muna tayo ng pag-uulat. Mas mataas na sahod, hazard pay sa mga bumbero isinusulong daw ng Trabaho Party List. Ang detalyeng yan ihatid ni Arch 52 Edniel Parosa. Edniel? Kakaroon ng maayos na kondisyon at pasahod sa mga bumbero. Ginawa ng grupong pahayag kasabay ng paggunita ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Ayon kay Trabaho Party List spokesman Attorney Michelle David Espiritu, mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga pamatay sunog upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaya naman sabi ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List, dapat maitaas ang sahod at benepisyo ng mga ito dahil hindi sumasapat ang kanilang kita, makasagip lamang ng buhay at ari-arian. Inihayag ng Trabaho Party List na umaabot lamang sa humigit kumulang 29,000 ang buwan ng sahod ng isang bumberong humaharap sa napakadelikadong uri ng hanap buhay. Ang sinusulong ng Trabaho Party List ay taasan pa ito, no? Dahil sa hazardous conditions ng pagiging bombero, no? Nagkakaroon sila ng physical, mental, and emotional toll. Nanawagan naman ng Trabaho Party List sa dapat paglaanan ng pondo ng gobyerno ang sahod, gaya ng basic pay, maging ng hazard allowance para sa nabanggit na sektor. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Metro Manila ngayon! May iba pa tayong mga balita mula sa ating mga RH reporters. Unahin natin ang namamalengke. Si Noche Kakas, kumusta ba yung mga pinamalengke mo, Noche? Baka naman na hindi mo nilagyan ng yelo kung karne yan, ha? Noche, nasaan nga palengke ka, Noche? Katunying at Tina, narito na ang presyo ng ilang bilihin ngayong Wednesday morning dito sa Pasay City Public Market. Nahin ko yung karne tulad ng baka, yung laman 450 ang kilo, ang liempo 400, ang manok naman 200 ang kilo. Saan natin yung tulingan 320 ang kilo, galunggong 300, alumahan 340 ang kilo, matambak 300 at ang pusita nasa 400 ang kilo. Saan naman natin yung gulay tulad ng bawang 140 ang kilo, yung broccoli local 130 habang ang imported dito
na broccoli nasa 170 ang kilo. Isama na rin natin yung repolyo, 60 ang kilo, beans 90, ang palaya 80, talong 80, sayote 40, habang ang kamatis nakapako pa rin sa 40 ang kilo. Ang cauliflower naman, yung local 120 ang kilo at ang sibuyas pula nasa 100 ang kilo, patatas 80 at yung carrots 70 ang kilo. Arit sa 27, Luchika ka DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Samantala, dako naman tayo sa pag-uulat ni RH5 Val Gonzales. Alamin natin na ang import ng sibuyas na illegal daw na inangkat sa China. Ang detaling niya nihatid ni RH5 Val Gonzales. Val? Actually, kasong paglabag sa Food Safety Act and Plant Quarantine Law ang kinakaharap ng JRA and Pearl Enterprises Incorporated dahil sa illegal na pag-aangkat ng sibuyas sa China. Inihain na ng DA Bureau Plant and Industry ang formal na reklamo sa Manila City Prosecutor's Office laban sa nabanggit na kumpanya at mga matataas nitong opisyal. Nagugat ang kaso na mag-import ng 25 metric tons ng sibuyas na nagkakalaga ng 2.37 milyong piso sa China ang JRA nang walang sanitary at phytosanitary import clearances o SPSIC noong July 2024. Sabi ng DA, illegal ito dahil ginawa ito ng JRA sa panahong suspendido ang pag-i-issue ng SPSIC mula January 1 hanggang August 19, 2024. Git ng DA-BPI, bukod sa illegal, ay hindi ligtas for human consumption ng tone-toneladang sibuyas na inangkat ng JRA na mari pang magpakalat ng mga pesting insekto o sakit sa halaman. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso ay ang mga direktor ng JRA na sina Jessica Pascual, Jacob Tubalya, Perlita Tubalya, Josel Tubalya at Joward Tubalya. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Parang naka-off pala ang mic. Parang naka-off yung mic mo. Oh. Sino kaya itong magaling na aktres na abusada daw at hindi na nahiya? Nakalibre na raw sa isang hotel. Nagsabit pa ng isa. Ay, naku naman. At nagshabu. Uy, naku. Grabe, totoo ba? grabe naman Sino yan. yan? Sino kaya yan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 727. Ang balitang ito ay hatid. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Hi Tina, wala ka bang babatiin? Ako meron. Sino? Babatiin ko lang si Kuya Joey De Guzman ng happy birthday. Happy birthday. At birthday din ngayon ni Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Justice Undersecretary Yusek, wala ba tayo dyan? Happy wala ba birthday. tayong libreng justice dyan? Hustisya. At magandang umaga rin sa ating mga senior citizen na nanonood sa San Pablo, Laguna, na nakatutok sa atin. Kuya Danny Flores, Kuyang Jelam Tang, at siyempre si Tatay Bonnie Aporo. Eto na, andito na. Ito yung pinag-uusapan natin. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Nakalibre na nga, nagsama pa. At nag-plus one pa. At may pinuslit pang ano yan? Totoo ba yan? Alamin nga natin ang balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Tita Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying, at syempre pa kay Tina. Si Tina, andito si Tina. Tita! Yes, Tina.
Yan. Well, nakakaloka siya, super mega nakakabaliw ang actress na ito dahil pinagbigyan na nga siya ng isa niyang kaibigan na tumira sa isang malaking hotel ay inabuso niya pa ang nasabing pagkakataon na iyon. Well, nagsama pa siya ng isang kaibigan niya na ang sabi ng ating source ay dati na itong nagtutumira o Addictus Benedictus. Well, sa totoo lang, marami ang naloloka nga dito sa aktresa nito dahil ganito ang drama nito. Kapag may mga kaibigan itong mga mayayaman ay agad itong sinasabing gusto niyang magpahinga o whatsoever. Pero ang nakakaloka kung sino-sino din ang kanyang mga sinasama. At ang huling sinasama ay sinama niya nga doon ay yung medyo laostra ng actress na dati nga itong nasangkot sa ipinagbabawal. Yung ba yung nakulong? Yung parang jowa. Well, ang naturang actress na nakalibre na nga ay nagsama pa. Ay si actress. Ayan. May letter N sa kanyang pangalan. Ayan. And sikat ba yan? Sikat? Oo. Kahit sabihin pa natin wala itong ginagawang pelikula ngayon o TV series. Anong channel? Siyempre dati siyang wag na natin tukuyin kung saan channel. Basta ang apelido niya may letter T sa kanyang surname. Sikat ito. Ayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Teka muna, yung pangalawa. Yung nakalibre, yung inilibre. Nung inilibre naman ay mas may edad sa kanya nang hindi hamak. Ba't sila naging mag-friends ba sila? Talaga? Malamang. Kasi di ba, alam mo naman yung mga ganyan-ganyan pagka magkakaibigan, jamming-jamming. Sinama. Pero wala bang saan ba yung hotel na yan? Saan ba yung casino hotel na yan? Ay, malapit lang diyan sa atin. Malapit lang diyan sa Pasay? Oo, wala bang security yan? Bakit sila pumapayag na merong hindi naman kasi binubuksan yung mga bagbag diyan, di ba? Sa scan, wala bang scanner? Wala namang kalkalan diyan na talagang kagayang ginagawa sa Iya. Yan ang ating DCRH. Morley, tingnan mo raw yung Viber mo. Tingnan mo yung Viber mo. Sige. Ngayon na? Tingnan mo rin yung Viber mo. Tingnan ko yung Viber ko. Talagang andito talaga nagbukas talaga. Nagbukas ka ng Viber mo? May nag-message daw sa'yo, si Jerry Baha. Ay, bongga. Ayan. Nahulaan yata eh. Ay, ang bongga naman ito talaga. Sobrang napatawa ako, sobrang natuwa ako. Kasi para daw wala kang energy eh. Oo, ayan, thank you so much. Wow. Para daw wala kang energy. Grabe, bigla akong sumaya. Iba yung energy talaga nadudulot niya na. Ano pa clue dun sa una? Dahil dyan. Maraming salamat. Morley. At belated happy birthday. Thank you so much. Salamat sa sabi ko, Anthony and Katunying. Maraming. Anthony and Katunying, ha? Kaya ko naisip ko si Jerry. Jerry, nataranta kasi ako. Iba yung energy na dulot nun, ha? Natuwa ako. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Balik-balita tayo. May unsolicited advice si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Solicitor General Minardo Guevara. Suriin daw ang kanyang sarili kung karapat-dapat pa ba siyang maging chief lawyer ng Marcos administration. Sagot naman ni Guevara ay pinaubayan niya kay Pangulong Bongbong Marcos kung mananatili siya sa pwesto matapos mabigong katawanin ng mga opisyal ng pamahalaan sa petisyon sa Supreme Court na kumukwestiyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Attorney Castro na mas maganda kung si Soljan ang sumuri sa kanyang sarili kung dapat pa siya sa pwesto. Naniniwala rin si Castro na pansariling opinyon lang ni Guevara na hindi niya kakayaning ipagtanggol ang gobyerno na tumugon sa kahilingan ng Interpol. Siguro po mas maganda po kung mismo si Soljan ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General.
Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro. Hindi namang maiwasan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na magpasaring at magkomento sa gitna ng mainit na bangayan sa politika matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ni Enrile na pathetic at ghastly irony ang paghahanap ng hustisya ng mga taong nagsagawa ng unwarranted arrest at karahasan sa nakalipas na administrasyon. Pinuna rin ni Enrile ang mga panawagan na national prayers at prayer rallies ng grupong ito para sa kanilang leader na unang tumawag ng stupid sa Panginoon. Dagdag pa ni Enrile, walang pakundangan ang paninisi nila sa paghihirap ng kanilang sinasapit ngayon na anyay sila rin ang may gawa dahil sa kanilang pagiging arugante at gutom sa kapangyarihan. Para kay Enrile, ang nangyayari niya ngayon ay dapat lang tawagin bilang karma. Sakit naman magsalita niyang si Lolo Enrile. Oh. Mabigat ang mga pananalita. 7:41 ng umaga, Mayor Wes Gatchalian. Mayor Wes Gatchalian, maganda morning. Ginangatan na ni Mother Malu at ni Greg ang iyong pa-breakfast dito, Mayor. Pinababasura po ng DOJ sa Korte Suprema ang habeas corpus petition ng mga anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Moot and academic na daw ang petisyon dahil nasa Netherlands na ang dating presidente. Git ng DOJ, wala na ring saysay ang petisyon dahil wala na sa poder ng gobyerno ng Pilipinas si Duterte. Ang DOJ na ngayon ang tumatayong tagapagtanggol ng Estado sa Supreme Court. Makaraang mag-inhibit si Solicitor General Menardo Guevara. Kakatawanin ng Department of Justice ang mga opisyal ng gobyerno na inireklamo sa petisyong inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inaprobahan na ng Malacanang ang kanilang paghawak sa kaso at naipasa na rin nila ang opisyal na sagot sa petisyon. Matatandaang umatras ang Office of the Solicitor General sa paghawak ng kaso kasunod ng paninindigan na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sa kanilang petisyon, hiniling ni na Veronica o Kitty Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte ang paglalabas ng writ of habeas corpus upang makalaya ang kanilang ama na kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:43. Pang makakuha ng trabahador? Kaya magugulat kapag sinasabi ng ibang, wala kang trabaho wala makitang trabaho. Hindi. Ang daming trabahong open ngayon, pero syempre, huwag ka lang masyadong mapili. Baka gusto mo, manager ka kagad. Baka gusto mo, ikaw yung engineer, hindi ka naman engineer. Ka lang, mga konting sipag lang, mga kababayan. Kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay. Buti nilang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Uy, magandang umaga sa mga taga-Pagcor. Ang Pagcor pala ay naglaan ng 300 million pesos para sa pagpapabuti daw ng mga pasilidad at pagsasanay ng mga kadete ng PNPA o Philippine National Police Academy. Sa ika-45 taon ng PNPA Alumni Homecoming sa Silang Cavite, sinabi ni Pagcor Chairman Alejandro Tenco na mahalaga ang modernong teknolohiya at pasilidad upang mas maging epektibo ang paglaban sa krimen. Ayon kay Tenco, sa klaw ng pondo ang pagtatayo ng PNPA Alumni Association Building, pag-upgrade ng Crime Scene Plaza para sa forensic training, paggamit ng firearms training simulators,
pagkuha ng crime mapping at cybercrime investigation software at paghahatid ng patient transport vehicle na may kompletong medical equipment. Samantala, itinurn over na rin ng PAGCOR chairman ang mahigit 2.2 million pesos na cheque sa Alumni Association para sa pagbili ng bagong service vehicle at 100 tablets para sa pag-aaral ng mga kadete. Kaya pala nandyan yung kaibigan nating si Jerome Lantin. Siya nga pala ay adopted ng PNPA class of 1999. Magandang umaga rin sa mga taga San Miguel Corporation, kay General Charles Calima at gayon din kay General James Brillantes. At magandang morning sa Anti-Cybercrime Group ng PNP, si PNP General Bernard Yang. O General Yang, manghuli tayo ng mga fake news peddlers at mga scammers. Yun, napapasayaw pa si Kuya Romel Sitin. Kuya Romel Sitin, maganda morning. Balak mo na bang mag-upgrade ng sasakyan, Secretary Art Tugade? Aba, subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. Yusek Ariel Nepomuceno, hindi po nawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid yung Apple CarPlay at Android Auto. Meron din po itong power tailgate na napakadali. Attorney Jack Kasipit, kapag may bitbit ka tapos ay hindi mo kayang-kayang buksan ng mano-mano yung puwitan, yung pintuan sa puwitan, yung tailgate kung tawagin, aba, pipindutin mo lang, pop 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 pop, aangat na. Agaling. Magkano? Ang tanong, magkano ba itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid? Aba, sa halagang 1.10 million pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Ano pa iniintay nyo? Mag-test drive na! Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, Kuya Obet Imperio, maganda morning. At kay RD Ronald Tan, good morning. 8 minutes before 8 o'clock. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Napakabilis talaga ng oras. Oy, happy birthday uli kay Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Nabati ka ni Mr. Cupido, ni Director Jerry Cupido Asuncion. At binabati rin natin ang happy birthday si Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Governor, happy birthday. Wala ba tayong deboned bangus dyan? Deboned bangus. Good morning din po kay Governor Ebdane, June Ebdane. Ang daming Mariano, magandang morning. At magandang morning din kay Governor Raynante Tolentino ng Aurora. Ng RD Dong Tolentino. Kumusta ba ang mga surfing dyan? Dyan sa parte ng Aurora. Dami-daming magagandang mga lugar sa Pilipinas, ano? Talagang nakakalungkot lang na nag-iimbita tayo ng mga dayuhan para puntahan tayo dito. Ang mga infrastruktura, well, ang airport natin kahit papano ay marami na pong pagbabago. Sa isang araw, bibigyan natin kayo ng update dyan. Ang malungkot lang ang dami-daming kumikilos, nangungumbida para pumunta ang mga dayuhan dito sa atin. Tapos, mababalitaan mo. Ano yun? Yung Slovak na 23 years old sa Boracay. Ay, nako, mga kababayan. Gusto nating manatili sa ganitong kalagayan. Tulungan natin ang ating sarili. Huwag tayong maghilahan.
Huwag tayong kumuha ng bato na ipinupukpok natin sa ating mga ulo. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Okay, this one's for Gabby. Ang isa po sa mga inaasahang papalit kay sinibak na MRT General Manager Oscar Bongon ay yung dati ding GM si Michael Capati. Action man din yun. Hindi lang natin malaman kung napirmahan na ang papel ni Ginoong Michael Capati bilang bagong MRT, bagong luma na General Manager ng MRT. Hintayin natin ang update mula sa Malacanang. Noon pong 1993, kung inyo pong maalala, meron pong isang dating sikat na police officer. Ang pangalan po niya Colonel Reynaldo Biroya. Nakasuhan po siya ng kidnapping Pulis. Pero pumanaw na po si nakaaway ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson nung kapanahon na nila. Mga bata ni mga tao sila ni Erap. Naalala nyo? Colonel tapos naging General Reynaldo Biroya. Nasintensyahan po siya ng lower court ng kidnapping sa kasong kidnapping. Pero sa bandang huli, siya po ay pinawalang sala ng Korte Suprema. Alam niyo po ba kung paano siya napawalang sala ng Korte Suprema? Hulaan niyo muna. Hulaan niyo muna. Opo, ito po'y kakaibang pangyayari sapagkat ang mismong nag-abogado dun sa akusado, mga kababayan, ay ang Solicitor General. Ang pasya po ng Korte Suprema ay isinandal sa paninindigan noon ng Solicitor General na walang kasalanan itong General Biroya. Bakit ko po na ikukwento sa inyo to? Hindi po pala sa lahat ng pagkakataon na ang posisyon ng Estado ay tinatayuan ng Solicitor General. Lalong masagwa siguro ang magiging itsura kung ang posisyon ng pamahalaan, meaning ng Estado ngayon, ay kokontrahin pa sa mismong Korte Suprema ng Solicitor General. Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin? Iniugnay po natin yung desisyon ng Solicitor General Minardo Guevara na mag-inhibit dito po sa pagdedepensa sa Estado sa habeas corpus petition para po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lalong masama ang itsura nun, ano? Kung ang lumalaban pa sa gobyerno before the Supreme Court ang Solicitor General, when in fact he should be the defender, the lawyer for the state. Nangyari na po nung nakaraan history 30 plus years ago. Na-absuelto ang Biroya dahil ang posisyon ng Solicitor General ay laban sa Estado. Kaya yung mga nananawagan na mag-resign si Solicitor General Minardo Guevara, siguro pwede nyo ring balikan ng inyong kasaysayan. Ang totoo po nun, yung ginawa ni Solicitor General Minardo Guevara, nakabuti pa sa Estado. Nakabuti pa sa Estado. Bakit kanyo? Tanong nyo, bakit? Bakit nakabuti sa Estado ang ginawa ni Soljan Minardo Guevara? Hindi po nalagay sa isang posisyon na nakikipag-iskrimahan sa Supreme Court. Ito pong si Guevara laban sa administrasyon. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at nagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. The dream that you dare to, why, oh why can't I
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Memory Plus Center.